Alright guys, marites ng social media guys, pag-usapan natin yung malungkot na nangyari sa trahedya ng Air India Flight AI-171. Nangyari po sa India po, katitik off lang po ng eroplano. Ayan. After ng take off niya ay ayan po, nagkaroon po ng trahedya po at nagka-crash po siya noong June 12, papunta po sana ng London. Nag-crash land po siya doon sa mga residential Ahmedabad. Tama ba yung pronunciation ko kasi hindi ko ma-pronounce eh. Ahmedabad. Okay. Area at nag-crash landing siya doon. At base sa mga balita guys ay 242 ang sakay ng eroplano. At milagrong may nakaligtas na isang tao. Yan po siya. Si Ramis yata apelido, no? Ramis, oo. Yan, ini-interview siya na paano siya nakapag-survive. At hindi nga daw niya alam. Sa lumabas na lang siya nung nasira yung kanyang upuan sa ang upuan niya ay nasa seat 11A. Seat 11A. Saan ba yung banda? So bandang harapan, no? Bandang harapan eh kasi A eh. Seat 11A. Anyway, miracle para sa isang taong nakaligtas sa ganong trahedya. At guys, sa ganong pangyayari guys, may iba-ibang kwento ng bawat pasahero. Yung isang piloto, yan, nag-announce siya sa mga tao na ay nandyan po yung nanay niya, passenger niya. At ito naman yung mga crew ng eroplano, ayan, masaya silang nag-picture at alam mo na, pupunta na naglalakad sila papunta sa kanilang duty kasi alam ko naman na ang mga crew ay tinatawag na positive naman sila. Although nandun yung tinatawag na every flight ay may mga nakaakibat na tinatawag na hindi natin na maasahang pangyayari. Kahit saan naman sa barko, sa truck, kahit saan naman tayo kasi hindi nga natin hawak ang buhay natin. Anyway, so ito naman guys, ang isang lalaki, ayan, isang lalaki nag-vlog siya sa loob ng eroplano. Nag-camera siya. Hindi ko lang alam paano niya na-upload o nadampot ba yung cellphone niya, na-recover ng mga police tapos kinuha yung mga footage sa loob. So nandyan, pa-flight na siya hanggang sa pagsabog guys ay na-record ng kanyang cellphone. So hindi niya na napatay yung kanyang cellphone kasi sandali lang eh. Pag take off, gano'n at gano'n na kung agad na nagkaroon na ng tinatawag na trahedya sa loob ng kuwan. So bago lumipad yung eroplano guys ay nakapagkuha pa sila ng video, ayan, sa harap ng camera. Siguro kasi uso na ngayon ang camera. Uso na. So kanya-kanya tayo ng camera sa cellphone. So bawat siguro flight ng isa sa mga crew ay nagkukuha siya ng footage sa loob ng aeroplano. Pagkatapos niyang kuha ay siguro isinisend niya sa messenger niya bago ang paglipad nila sa kanila aeroplano. So mayroon din nakakuha guys ng tinatawag na nung nagkaroon na ng tensyon, ayan o, nagkaroon na ng tensyon yung aeroplano ay may nakakuha din. At hindi ko alam kung na-recover ba yung mga cellphone nila dahil yun na nga, nakapag-kuhan sila ng mga video eh, no? So, hindi ko alam kung nagkaroon ng tinatawag na recovery sa mga cellphone ng mga passenger at na-recover yung mga video na kuha nila. So,
bago ang kanilang flight guys, ay may mag-asawa ding vlogger, ayan o. Masaya sila na kanilang binablog ang kanilang journey papuntang London. Kasi guys, ang London kasi guys ay magandang bansa, no? So, isa sa mga country yan na masasabi natin kung makakapunta tayo doon at makakapagtrabaho ay masasabi natin malayo ang distansya ng ating kita sa mga tulad ng India, Pilipinas, gano'n. So, yung mga nasa passenger dyan ay sa flight 171 ay papuntang London ay malamang na kung hindi London passport holder ay magkakaroon sila ng tinatawag na magkakaroon silang baka yung naghahanap ng maayos na opportunity doon sa bansa ng London. So, yung babae na nag-vlog, mag-asawa, ang sabi niya, I don't know why I feel nervous, sabi niya. I don't know why I feel Tapos habang palitan yung plano, nakikita mo yung mukha ng babae na mukhang worried na siya ganun. So, premicious yun, ganun, premicious, no? So, ito naman yung guys, yung ayan, no? Yung magpamilya kasama ang mga anak, 3 yata anak nila, ay papunta na ng London kasi nga doktor yata yung kanilang ama at doon na sila magmamigrate dahil nga nandun yung great opportunity bilang doktor siguro, magaling siguro ang doktor at yun ang nakuha na masaya silang pumunta ng nag-flight papuntang London. So iba-ibang mukha ng buhay, story ng buhay guys ba sa likod ng trahedya ng eroplanong papuntang London. So nakakalungkot na nang nangyayari ang ganung mga bagay. At isa lang siguro ang medyo pero tragic or tinatawag na phobia ka yung nakasurvive kasi isipin mo naglalakad pa siya at pinagtatanong siya ng mga kunti lang ang kanya. Pero base sa balita guys, ang napaglandingan nila ay marami ding nasawi. At kadalasan doon daw ay mga estudyanteng doktor. Kasi parang kanya yata yun eh. Parang eskwelahan ng mga doktor doon sa napaglandingan ng eroplano na damay. At sa huling balita na nakakalap natin ay 70 person ang nadamay din doon sa pinaglandingan. Malibang doon sa eroplanong passenger, no? So, guys, on the way pa naman yung head count doon sa nakuan. Nakakalungkot at sa mga itong pinipicture natin ay isa yan sa mga mukha ng buhay na sa likod ng trahedya ng eroplano. Masasabi natin guys na hindi talaga natin hawak ang buhay natin. Hindi natin hawak ang buhay natin. Anytime pwede talaga tayong kunin ni Lord. Tapos ngayon yung iba, alam mo may mga pasanin na didepress, na stress, ay naisipan nilang kunin yung kanilang buhay kasi malaki ang problema nila. Di ba? Malaki ang kanilang problema. Samantalang ang ibang tao ay gusto pang mabuhay. Gusto pang mabuhay dahil marami pang pangarap. Tapos bigla na lang silang kunin ni Lord. Di ba? Ano bang ibig sabihin? Ano bang lesson learned nito guys? We must be thankful kung anong meron tayo. Una-una, kung puno man tayo sa hirap ngayon, puno man tayo sa sakripisyo ngayon sa buhay, tingnan na lang natin ang positive side ng regalo ni Lord, kung yung regalo ni Lord ba sa araw-araw na may buhay pa tayo. May buhay pa tayo na kaya pa nating gawin ang mga bagay na wala sa atin. No? Tapos, hindi natin dapat isipin na ano yung meron sa iba. Ano yung meron sila at wala tayo. Diba? Ganun lang naman guys. Yun lang gustong ipahatid sa mensahe ng nangyari nito na yung mga taong sumakay doon sa aeroplano ay punong-puno ng buhay at pag-asa yun kasi papuntang London yun. But hanggang doon na lang ang kanilang buhay. At marami mga tinatawag na promising na mga kuwan, lalo na yung mga crew doon,
pilot doon, ang ganda ng kanilang career. Samantalang tayo dito, kami dito sa squatter, di ba? Pero but, still, thankful pa rin tayo kasi ang buhay na ay mayroon pa sa ating kamay. Kaya yung iba dyan na may problema malaki, may problema na medyo pinagdadaanan, huwag niyong isipin na mag-come up na alisin ang buhay natin. Kasi bakit? Si Lord lang talaga nagbibigay ng dahilan para makuha ang buhay natin at bumalik sa Kanya. So kung mayroon man tayong pinagdadaanan ngayon, isipin na lang natin yung mga taong ayaw pa nilang umalis. Pero wala silang magawa kundi aalis sila sa mundong ibabaw. Kasi nga, wala nang dapat manatili dito sa mundong ibabaw. Aalis at aalis tayo. So yung mga taong may buhay pa ngayon, wag nating isipin na may kulang tayo. Sila sobra. Ang atin lang, ipasalamat natin sa Diyos na may buhay pa tayo. Kahit na asin ang ulam natin, still, may magawa pa tayo sa sitwasyon dahil may buhay pa tayo, no? Tulad nung mga nangyari doon sa eroplano, ang dami nilang promising na mga kuwan nila, na mga pangarap sa buhay nila, pero di ba, sinong may gusto nun? Wala. So, be thankful tayo. Kung anong meron tayo ngayon, kahit ano lang, konti lang, be thankful tayo sa Diyos, sa Panginoon. Dahil still, may buhay pa rin tayong pinangahawakan at magawa yung dapat ating gawin. Di ba? Hanggang dito na lang guys. Marites ng social media. Bye-bye!